our topic for today is all about the common myths and misconceptions in fitness. So mao ni siya ang mga kasagaran nga mamali and ma-misinterpret sa mga nag-exercise, sa mga coaches, and also sa mga individuals nga nag-pursue sa fitness. So let's start. So first, we have the word no pain, no gain. So it's very common nga makadungog ta na nga mga words, kadungog ta na nga may istorya, especially mga coaches and motivational speakers na maingon sila no pain, no gain. But in a literal sense, no pain, no gain can be useful in fitness and exercise. Pero dili po siya ingnon nga literal na to siya nga pain and literal to nga pain para maka-gain ta. And atong lawas man gud, if mag-exercise ta, need siya og rest, need siya og recovery. So and let's say for example, nakasagunson ka og mga workout 3 to 4 months, then wala kay pahulay sa kasimana, 7 days a week ka sa gym. So dili po na siya pwede, makahinder po na siya sa imong growth. And also ang imuhang mga tendons, ligaments, mga muscles nimo, mga ugat-ugat nimo need na siya recovery para makaaswat pa kag bugat in the future. And also ma-feel man na nimo na ay times nga murag na imo pitik sa imuhang mga ugat, na murag sakit sa imong abaga, na sakit sa imong shoulder. So that's the signal nga ingon imong body nga rest sa kinahanglan sa nimo ang pahulay. So dili tinuod jud literally nga mingon tag no pain, no gain. There's also a gain in resting, magpahulay, and walay dili na makahinder sa imong growth, dili ka makaingon nga basig gamay na kayo ko, basig muhiyos na kong muscle kay wala na kay pahulay. Okay? Next is ang akong madungog is mingon sila nga mas-spot daw nila ang tambok nga nasa ilang lawas. Pinaka-common na kanang aron magamay mong tiyan, sige ka og crunches, sige kag tirag tiyan, sige kag abs, and also aron magamay imong love handle sa imong kilid, mag side bend ka aron mahilis daw ang fat sa kilid. Actually, dili na to mas fat reduce ang fat sa atong lawas. Ang fat burning gani sa tawo magsugod gyud na sa taas padulong sa ubos. So dili ta kaingon nga sige tag abs, mahilis ang fat sa abs, laktawan na to ang fats dire sa ato ang arms kay tungod kay sige tag crunches maunag kagamay ang fats dire sa tiyan. Actually that's very wrong. Dili na to mas fat reduce ang atong pag fat burning, magsugod gyud na siya sa taas, muna kasagaran jud og maniwang ang tawo, una jud magamay ang naong, then mo continue din sa lawas, then maulahi jud na diri sa belly area kasagaran mostly kay diha man jud daghan jud tag fat cells nga naka-store. Common kay sa tawo nga magtigom og fat cells diri sa abdominal area, especially sa mga lalaki, and sa mga girls daw kasagaran daw sa buko-buko, sa back kasagaran diha daw magtapok ang fats. So dili na to mas fat reduce, wala exercise nga makas-fat reduce sa tambok. Do your exercise, expect nga ang fat burning from top to bottom. Ano ra, simple. Next, katulo, you need to train every day to see results. So in connection ganiya sa no pain, no gain, dili nimo necessarily need nga mag-exercise taga-adlaw 7 days a week, intense kayo yung imuhang workout every day. Naputay ginatawag nga deload. What do you mean by deload? Let's say for example, nakasagunson kag hard training for 1 month, and then next week nakay isa ka week nga deload week, meaning ang imong mga pangaswaton or imuhang mga intensity katunga lang sa imong intensity nga ginabuhat. So nagburn gyapon ka calories, nagaswat gyapon ka adto gyapon ka sa gym, pero dili na parehong intensity sa katong heavy kayo. So tagaan nimo time ang imong lawas nga maka-rest, tagaan nimo time nga maka-recover imong joints, imong muscles, and also dili po ka makaingon nga nara ka sa balay. Pero napoy deload nga dili jud ka mato gym, dili jud ka maswat. Actually okay ra gid kina, ayaw kabalaga nga basig maulahi ko kay mas kuan siya, mas kugihan siya,
kaysa nako ako kay nagdilod-dilod ko nya sila walay dilo, di ba? Na mostly mga karaan nga kuan bodybuilder, mostly mga 70s bodybuilder, dili sila mutuan ng mga dilod, ang ilaha work hard jud, no pain no gain. Pero sa panahon magud karon nanay mga bagong nga mga studies, nanay mga recent studies nga nagpamatuod, and also i-link na ko sa description niya ang mga studies ana. Nagpamatuod nga need na to rest, recovery, kay diha na siya mo dako atong muscle and diha na siya mo tubo, and also longevity para pud makalahutay pud tayo in the future, dili ta mga piyang, mas ma-enjoy na to ang process, and mas dili nun ta mahinder ang ato ang results. Nindot mo na nga atong results ang resulta sa atong lawas. Lifting weights will make woman bulky. So kani common po kay ni kasagaran sa mga clients nako. Mahadlok sila mo aswat og weights kay masig mo bulky sila, may mo silang maglaki magka dali ra kay mo burot ilang muscle. Actually dili na siya inana manggod kay ang babae manggod typically dili manggod mag-produce og enough testosterone to become bulky nga pareha sa mga lalaki. I think ang kuan niyo estrogen man sa mga girls wala may enough testosterone nga maka apas sa lawas sa laki. Except na siguro if nagamit na mo og performance enhancement drugs, mga steroids nga naghulam na mo testosterone gikan sa tambal kana noon. Pero if natural lang ka nga lifter, natural lang ka nagaswat, isod kayo magginagmasal ng bahay. So ayaw mo kahadlok nga maswat mo weights, maswat mo bugat, basig mahimo mo no, dili. Yes, makagain sa muscle pero dili ingnon nga pareha gyud sa mua. Na-studies nga gi-compare nila ang pag-aswat sa lalaki sa babae, especially sa lower part. Na-found out nila di ay nga mas kusgan gani ang babae daw sa lower area. Mga untrained individuals ni, meaning wala sila nakatry og gym, gi-conduct sila studies nga mag-train og legs, mas makadaog pang babae sa legs nga part. So mo na nga mostly sa mga babae nga clients nako gin-encourage ako sila nga mas i-train jud ang lower. And also, more muscle, more fat burning mahitabo, kay kanang muscle mo tabang manggod na. So, ayo kadlok sa mga babae nga gunahon na mag-gym karon nga sa 2025, ayo kadlok nga maswat og bugat or aswat focus diri sa upper body, dili mo basta-basta magka-muscle and mapareha sa lalaki nga dali ra mamburot, especially kaning biceps, dili basta-basta mo burot ning biceps. Makatondo sa inyong lawas inana. So, ay mo kadlok aswat. Okay? Kani usap po ni siya sa mga common kayo nga mga misconceptions. Kani carbs are bad for you daw. So, ang carbs mong good, carbohydrates, essential mong good na siya nga energy source, especially sa mga active individuals o sa mga aga-gym o sa mga nasa fitness. So, lisod kayo if wala kay carbohydrates imong lawas, kay mo man gamitan ni mga energy good. And siguro na-impact ang quality of carbs. Unsa nga carbs ang imong gikaon? Na may mga healthy carbs, na po yung mga dili kayo healthy nga carbs. So, akong i-suggest sa akong mga clients kasagaran, carbs, number 1 dyan ako i-suggest, ang kanang mga sweet potato, kamote, so pa ba? Kanang mga mais, corn, oatmeal, especially katong oatmeal nga steel oats, and also rice, pwede. Then, kanang mga inana nga carbs, gina-discourage gina ko sila ng mga bread, kanang mga knife flour, kay mo na sila yung mga not so healthy nga mga parts sa carbs. So ayaw mo kadlok, ayaw kay kuan nga ang dili ka pwede mo kaong carbs, mahadlok ka manambok ka. As long as naka-calorie deficit ka, it doesn't matter. Technically, it doesn't matter unsay imong kaunon. Magkaon kag Dunkin Donut taga-adlaw, ice cream taga-adlaw, as long as naka-calorie deficit gihapon tong imong gikaon nga ice cream ug donut, dili gyapon ka mag lose weight, especially if active ba jud ka sa gym. So, actually, technically, carbs is not the enemy, okay? Muna yung makatabang nimo sa gym, makapush sa imo ang workout. Muna nga, I suggest jud before working out, 1 hour to 2 hours gikan ka mag-workout,
na kay something carbs ikaon sa imong lawas kay mo na makatabang sa imong workout. The more you sweat, the more fat you burn. So kani usab ni sa mga common kayong misconception nga ang uban kay dili daw panington kay dili daw ka wa na daw ka burn og fats. Actually mali jud kay na siya nga analogy. Ang singot man god sweating is just your body's way of cooling itself down, and it doesn't correlate with fat loss or fat burning. Kay natural atong lawas man god sington gyud ta. Kay paningkamot man na siya nga ipabugnaw niya atong lawas ba. So normal na panington ta. Ang basihan nimo if nag fat loss ka, especially ang imo yung effort sa gym, ang imong effort gibuhat, namji tawo nga dili singtanon na itaw nga singtanon ay dili kay hinginom og tubig. So ayaw pag-base sa singot, ayaw pag-base sa dili ka panington o panington ka, paningot ko ayo. Kaya man ako panington na lang ko diri wala ko gibuhat, magbukot lang ko diri og habol, magkuan lang ko. Magbulat ko sa init, ay ko igna nga. Singot kay ko nag-burn ako 1,000 calories ana, no. Doesn't mean pod katumaga puyo sa mga bugnaw nga lugar. Puyo sa mga snowy nga lugar. Mag-gym sila, di magid basa-basa panington kay bugnaw kay ako igna wa sila ga burn og calories, no dili. Ang pag-burn sa calories magbase gyud sa effort, dili na siya sa singot. Panington ka o dili as long as ga-effort ka sa imong workout, hiking, jogging, naka sa gym, nag-lifting weights ka, it doesn't matter. Mag-burn jud ka og calories, okay? Ka-7 naman siguro ni. Sa mga misconception po is, you need to do hours of cardio to lose weight. So, tinod man, ang cardio kusog kay siya magka-burn ng calories, pero ang strength training o ang balanced diet ang makapa-sustain. Mas sustainable siya and also mas effective siya sa weight loss. Ang ano man, explain ako. First, need ka ang muscles man god. Once magod makagain kag muscles, matabang nag-burn of calories imong lawas. So, mura na siya og kaning mga let's say engine, mga makina ba nga maglihok perminti mag-burn perminti og calories bisag galingkod ta kagapungko ra kabasadagan kag muscles sa imong lawas mo na kasagaran nga ang mga masilan nga tao gani if imo silang ikuan sa BMI kan dagog muscle overweight sila sa BMI. Actually BMI gani dili na siya accurate kay ang gibase raman gud ana sa BMI ang imong timbang ana. So mostly mga muscle nga mga tao daghang muscle nga tao bugat yun na sila. So kana sila ga-burn na sila og calories. Dili kay na sila mag-cardio, kusog gyapon sila mo burn og calories throughout the day bisag wala kay sila gibuhat nga cardio. So mas nindot og i-combine nimo ang cardio and resistance training. Well, na may advantage pero depende mo gud naman ta gitawag gud nga principle of specificity, which means manggod nga if specific ka na nga sports, let's say for example runner ka, triathlete ka, triathlon o mapil ka katong mga lumba dagan, mga inana. So natural cardio itself makatabang jud na siya nimo, dili lang kay burning calories pati training po na siya nimo. So magdepende po sa imong goal. Pero imong goal lang weight loss, maintenance, healthy body, healthy lifestyle, dili nimo need mag oras kag cardio. Na studies gani gikandak ang mga kuan nga at least 30 minutes a day lang steady state cardio makatabang na siya sa imong weight loss and also diet jud. Useless pud kayo if hours of cardio tuod ka then wala po kay diet. So mo ra gyapon sa calories in calories out. So what I would recommend is at least na kay 30 minutes nga physical activity, steady state o maingon tag steady state zone 2 cardio. Kana bang cardio nga mag-hike bitaw ka nga makastorya ra ka makabuo ra kag words while ga lakaw ka dili kay kanang tungo sa kahangag di bitaw ka kuan. Okay ra man gyapon na siya pero mas sustainable man gud tong katong hike nga inana ba nga paspas nga hike. Zone 2 cardio tawagan na steady state cardio. Pag mudagan ka okay ra gyapon if gusto ka mag-jogging okay ra wala may problema na pero for me man god mas prefer na ko tong steady state cardio. Napay mga studies na pumatod nga mas kusog na siya mo burn ng calories kay kuan man kaning sustainable man gud siya. Diba mudagan ka lagmit mudagan na kag mga 2 minutes 3 minutes then muhike na po ka kay kapoy. Og steady state cardio steady ang imong paglakaw permanente, continuous imong fat burning. So para nako mas nindot ang kuan ang steady state cardio. And to top it off, kuan lang good 30 minutes lang. Og busy jud kay ka nga person, busy jud kay ka nga tao, alang kay mga something physical activity na and also pinaka-importante diet kay di na siya maguna mo gyud na siya moy sa hierarchy ba
diet, and exercise. So mag-una gyud ang diet, then exercise. Next is protein shakes are mandatory for building muscle. So, convenient. Ang protein shakes mong convenient. Mga jaigo na lang gini mo siya timplahon. Dili na kakinanglan nga magluto. Magkuhan mo nang convenient siya. Pero dili na siya requirement jud or need jud nimo para mag-build kag muscle. As long as nakuha na nimo imong protein intake per day, let's say for example, ang minimum protein intake ay i-multiply man na nimo imuhang body weight. So, let's say for example, 140 grams ang equation nga ning gawas. So 140 grams nga protein need nimo para mag-build kag muscle. So dili man necessarily nga mo order jud ka or mopalit ka og protein powder para makuha jud na nimo. Makuha man na nimo sa pagkaon. Magdepende ra na nimo gahan nimo kuhaon sa pagkaon. Karne ba, itlog, isda ana. So dili jud necessarily nga protein powder ka pero ang pakaninda sa protein powder mo convenient magud timplahon na nimo makainom na kag mga around 20 to 25 grams of protein, di ba? So, okay kayo ang protein shake, pero dili siya necessary for building muscle. Kaya madungog mo na ko nga, mapagani pagsugo sa gym, mangita na dahil ng supplements, di ba? So, gitawag na ganina sila supplementation, kaya it only helps you na certain point, dili siya nga, main factor nga, gain kag muscle, mag-lose kag weight, So, supplements is supplements itself from the word. Next, kaning eating at night makes you fat. So dili lang kay eating at night kani pong mingon nga mukaon ka og 6 times sa kaadlaw, 7 na actually dili man magmatter og unsang oras ka mukaon, kapila ka mukaon sa kaadlaw sa imuhang pagniwang o pagtambok. Ang importante diya, the calories nga imong gikaon. Let's say for example, ang imong maintenance calories is 2,000. Pag mulapas kag 2,000 calories per day, mag-gain kag weight. Pag less ka og 2,000 calories, mag-lose kag weight. So let's say for example, spread nimo ang 2,000 calories sa kadlaw. Let's say ka 7 ka mukaon. So it doesn't matter if ka 7 ka mukaon, as long as 2,000 calories to imong gi-intake, mag-lose gyapon kag weight or mas lower, let's say 1,800 calories. So it doesn't matter ka pulo, ka 11 ka mukaon or kaon kag kadlawon, mukaon ka og gabii or buntag sayo ba or ana ba, dili na siya magmatter. Ang magmatter man gud is ang calories. Calories in, calories out. So it doesn't matter kapila ka mukaon sa oras ka mukaon. Mo na mag-lose jud kag weight if naka-calorie deficit ka. Okay? Last na ni siya nga misconception, ako mabantayan nga common kining kuan. Cardio is better than weight training for weight loss. So mas better daw ang cardio sa pagpaniwang kaysa mag-aswat ka o bugat sa gym. Actually, technically speaking, in terms of calorie burning, paspas jud mo burn ang cardio. Pero naay certain limit manggod ang cardio ra nga dili jud ka maniwang nga wala kay muscle. So let's say for example tanawa ganinang mga mga marathon runner, di ba? Mostly nila lean, mostly sila lang ginabuhat nila cardio raman. So actually if ganahan ka ngayon ato nga lean and also it aligns with your goals, gusto ka mag marathon runner, wala may madawtan na. Pero gusto ka nga maniwang with naay shape imong lawas, kaya ang weight training, makabuilds man gud na siya muscle, then which increases your resting metabolic rate. So, when you say resting metabolic rate, kato na tong siyang gi-mention ako ganiya, nga if dagan kag muscle sa imong lawas, bisag gapundo lang ka, galingkod lang ka diha, sa akong gibuhat karon nga istorya diri sa camera, gaburn na kag dagang calories kaysa katong ga-hiking karon nga 300 pounds nga ga-hike karon, mas gaburn kag calories kay niya. Ano man na, ang sama sang gingon ganiya, ang muscles man good, ang tabang na siya burn of calories throughout the day, even you're not exercising. So how much more dagan pa jud kag muscle, gabil pa mag-gym pa jud ka, mag-cardio pa jud ka, so times 2 yung fat burning or even times 3. So mo na
then mas sustainable siya in the long run. So imagine, lean kay ka, wala kay muscle. So pag muundang imong fat burning, pag dili ka maglihok. Pero if nakay muscle, naka-build ka lean muscle mass, medyo bulky ka, dako imong muscle, so bisa galingkod ra ka or natulog ka pagabi, ga-burn gyapon ka, continuous go fat burning. So for me, much better gid ang weight training and cardio, i-combine nimo siya. Muna yung pinaka the best. Akong advice ana nga program is ibutang nimo ang cardio sa last nimo nga exercise set. Let's say for example, pahuman na kag lifting weights, butang nimo siya sa last dayon para uli, or i-separate nimo siya day sa imong lifting weights. Mag-focus lang ka na. Let's say for example, sa imong program is cardio day, Monday, cardio day nimo siya, and abs day. So cardio ka, then abs, then balik na ba cardio, ana ba? So mas nindot po na siyang inana kay mas maximize nimo imong lawas and energy, ma-focus ra gid sa cardio. Okay, ang naka-mount pod sa ipaulahin nimo cardio sa lifting weights, ini cardio nimo, dili na kayo kapuya na ka ba? So Muslim man gud, mingon sila mo skip na sila cardio kasagaran kay gikan nag-aswat na 2 hours, grabe aswat 2 hours, 1 hour kaping gaswat sa gym. So pag time na sa cardio, kapuya na. So muna nga mas nindot siya ibutang separate day. Pero all in all, the best jud og i-combine nimo ang cardio sa imong lifting weights para mas nindot ang results nimo. And also, kabil kag muscle, mas mo burn og calories. So, thank you for watching. Maura to mga gilis na ko nga mga common nga mga myths and misconceptions nga madungog og makita na ko sa gym. Actually, dagan pa jud kay sila. Pero next na po siguro if ganahan mo sa akong video, magbuhat na po kog mga another na po nga mga common misconception sa gym nga makuha ninyo. And also, i-comment man ninyo if na may mga pangutana